Tila ako isang prinsesa na naglalakad sa loob ng isang panaginip na ayaw ko nang gisingin. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ng Cebu ay humahalik sa aking balat, habang ang libu-libong kristal mula sa mga chandelier ay kumikislap na parang mga bituing bumaba sa lupa para saksihan ang aking kaligayahan. Suot ko ang isang traje de boda na nagkakahalaga ng higit pa sa kinita ng aking lola sa buong buhay niya. Isang napakagandang gown na may mahabang belo na humahawi sa buhangin. Lahat ay narito. Ang mga kilalang personalidad, ang mga mayayamang kaibigan ng pamilya Santillan, at ang mga mamahaling bulaklak na inaayos ng aking sariling team. Ako si Brenna Rayos, ang wedding planner na laging nasa likod ng mga kurtina, ang tagapag-ayos ng kwento ng iba. Pero ngayong gabi, ako na ang bida. Ako na ang pinili ni Miko Santillan, ang lalaking akala ko ay sagot sa lahat ng aking mga dasal. Ngunit sa gitna ng palakpakan at musika, may isang tinig na bumasag sa aking ulirat. Brenna, bulong ni Attorney Pilar sa aking tainga nang yumakap siya sa akin. Ang kanyang boses ay hindi masaya. Ito ay mabigat at puno ng babala. Huwag kang masyadong magpakalasing sa alak ng tagumpay. Tingnan mo ang mga mata ng asawa mo. Hindi pagmamahal ang nakikita ko, kundi takot. Kumalas ako sa yakap at pilit ng ngumiti. Bagaman nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking sikmura. Si Attorney Pilar ang tumayong pangalawang ina ko simula nang mawala si Lola, at hindi siya kailanman nagkamali sa kanyang mga obserbasyon. Hinanap ng aking mga mata si Miko. Naroon siya sa gitna ng entablado, guwapo sa kanyang puting tuksido. Hawak ang 2 kopita ng champagne. Papalapit siya sa akin. Ang kanyang mga ngiti ay matamis, gaya ng dati. Ngunit nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang sinasabi ni Pilar. Ang kanyang mga mata ay malikot, hindi makatingin ng diretso sa akin. At ang kanyang mga kamay, nanginginig ang mga ito habang hawak ang mga baso. Para sa aking napakagandang asawa, bati ni Miko nang makalapit siya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, tila may bara sa lalamunan. Isang toast para sa ating habambuhay. Inabot niya sa akin ang kopita na nasa kaliwang kamay niya. Napansin ko ang maliliit na butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo. Gayong napakalamig naman ng gabi. Bakit siya pinagpapawisan ng ganito? Bakit parang takot na takot siya? Biglang pumasok sa isip ko ang tinig ng yumaong lola ko. Brenna, kapag may kaba ang puso, makinig ka. Ang katawan ay mas matalino kaysa sa isip na umiibig. Kinuha ko ang baso. Malamig ito sa aking palad. Tinitigan ko ang gintong likido. Sa loob, champagne. Ang alak ng selebrasyon. Pero bakit pakiramdam ko ay may nakatagong panganib sa bawat bula nito? Cross-arm toast, please. Tumingin sa camera. Sigaw ng photographer mula sa ibaba ng stage. Ito na ang pagkakataon. Ito ang hudyat. Lumapit ako kay Miko. Itinaas namin ang aming mga kamay. Pinag-ekis ang aming mga braso para sa tradisyonal na pag-inom. Sa anggulong ito, nakaharang ang aking braso at belo sa paningin ng mga tao. Sa isang iglap, gamit ang liksi ng kamay na natutunan ko sa pag-aayos ng mga biglaang problema sa mga kasal, pinalitan ko ang posisyon ng aming mga baso. Ibinigay ko sa kanya ang kopitang inabot niya sa akin at kinuha ko ang basong hawak niya para sa sarili niya. Cheers, babe, bulong ko, at nakita ko ang pagtaas-baba ng kanyang Adam's apple. Cheers, sagot niya. Sabay kaming uminom. Dumampi lang ang likido sa aking labi. Hindi ako lumunok kahit isang patak. Pero si Miko, ininom niya ang lahat sa isang lagok. Parang taong uhaw na uhaw, o parang taong gustong tapusin na ang isang mabigat na gawain. Ngumiti siya sa kamera. Ngumiti rin ako. Pero sa loob-loob ko, nanginginig ang aking buong pagkatao. Lumipas ang 1 minuto, 2, 3,
Nagsimulang magsalita si Miko sa mikropono para sa kanyang speech. Gusto kong pasalamatan huminto siya. Napahawak siya sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha na kanina ay maputla ay biglang namula ng matindi. Miko? Tawag ko. Hawak ang kanyang braso. Mainit. Napakainit ng kanyang balat. Parang apoy. Babe, I can't. Ang kanyang boses ay garalgal. Parang nalulunod siya sa sarili niyang hininga. At sa harap ng daan-daang bisita, sa gitna ng pinakamagarbong kasal sa Cebu, bumagsak ang aking asawa. Tumama ang kanyang katawan sa sahig na gawa sa kahoy, lumikha ng isang nakakatakot na kalabog na nagpatigil sa musika. Miko! Sigaw ko. Lumuhod sa tabi niya. Bumubula ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, nakatingin sa kawalan, puno ng takot at pagkabigla. Nagsimulang magkagulo ang paligid. Sigawan, takbuhan. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw ni Attorney Pilar na agad nakaalalay sa akin. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Yana, ang aking maid of honor. Hindi siya lumapit para tumulong. Sa halip, nakita ko siyang mabilis na may dinampot sa mesa, isang maliit na bote, at isinilid ito sa kanyang mamahaling bag habang nanginginig ang mga kamay. Bakit? Anong tinatago niya? Bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humatak sa akin palayo kay Miko. Isang malakas na sampalang dumapo sa aking pisngi. Napakasakit. At ang tunog nito ay umalingaw sa buong tahimik na bulwagan. Napaupo ako sa sahig. Lasa ko ang dugo sa aking labi. Sa harap ko nakatayo si Doña Celestina Santillan, ang ina ni Miko. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pag-aalala para sa anak, kundi ng purong puot na nakatuon sa akin. Kasalanan mo ito. Sigaw niya. Ang kanyang daliri ay nakaduro sa aking mukha. Malas ka. Simula nang dumating ka sa buhay namin, puro kamalasan na ang dala mo. Anong ginawa mo sa anak ko? Mama, wala po akong... Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Bulyaw niya. Isa kang hampas lupang ampon na walang dinala, kundi gulo sa pamilyang ito. Dumating ang mga paramedic. Binuhat nila si Miko pasakay sa stretcher. Mabilis na sumunod si Doña Celestine at si Yana. Tumayo ako, hila-hila ang mabigat na gown. Gusto kong sumama. Gusto kong hawakan ang kamay ng asawa ko. Gusto kong malaman kung bakit nangyayari ito. Pero nang akmang sasakay ako sa ambulansya, itinulak ako ni Doña Celestine pabalik. Diyan ka lang. Madiin at malamig niyang utos. Wala kang karapatang sumama. Hahayaan kitang mabulok dito. Isinara niya ang pinto ng ambulansya sa harap ng aking mukha. Nakatayo ako doon, sa gitna ng alikabok at usok ng sasakyan. Ang aking puting trahedya ay puno na ng putik. Ang mga bisita ay nakatingin sa akin. Ang iba ay naaawa. Ang iba ay nagbubulungan. Naiwan akong mag-isa sa lugar na dapat sana ay simula ng aking happy ever after. Habang papalayo ang wangwang ng ambulansya, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan. Mas masakit pa kaysa sa sampal ng aking biyenan. Kung hindi ko pinalitan ng baso, ako ba ang nakahiga ngayon sa stretcher na yon? Malamig ang hangin sa loob ng ospital, amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Ibang-iba ito sa halimuyak ng mga bulaklak sa resort kanina. Pero pareho lang ang pakiramdam, nanunuot sa buto, nakakapanghina. Nakaupo ako sa isang malamig na metal na upuan sa labas ng VIP suite kung saan nakaratay si Miko. Wala na ang aking marangyang wedding gown. Pinalitan ko ito ng isang simpleng t-shirt at jeans na ipinadala ni Manang, ang aming kasambahay, dahil hindi ako makapasok sa taxi nang nakasuot ng damit pangkasal na puno ng putik. Ilang oras na ang lumipas mula nang isugod si Miko dito. Sabi ng doktor, critical but stable na siya.
drug overdose daw. Isang nakamamatay na kombinasyon ng pampakalma at alak. Hindi ko maintindihan bakit iinom ng pampakalma si Miko sa araw ng kasal namin. Tumayo ako at tiningnan ang paper bag na hawak ko. Sa loob nito ay may mainit na arroz caldo na binili ko sa 24 na oras na convenience store sa ibaba. Alam kong hindi pa ito makakain ni Miko, pero baka sakaling magising siya at hanapin ang luto ko. Kahit pa binili ko lang ito, baka sakaling lumambot ang puso ni Doña Celestine kung makikita niyang inaalagaan ko ang anak niya. Ang tanga ko, 'di ba? Sinampal na niya ako, tinawag na malas, pero heto pa rin ako. Umaasang matatanggap nila kasi wala na akong ibang pamilya. Si Miko lang. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng kwarto. Bahagya itong nakabukas. Akmang kakatok na sana ako nang marinig ko ang boses ni Doña Celestine. Hindi siya umiiyak. Galit siya. Ang tono ng boses niya ay parang yelo na humihiwa sa katahimikan. Tanga talaga yang anak mo, Yana. Napakatanga. Asik ni Doña Celestine. Isang simpleng plano. Hindi pa nagawa ng tama. Natigilan ako. Ang aking kamao nakakatok sana ay nanigas sa ere. Tita, humina po ang boses niyo. Sagot ni Yana. Ang boses niya ay parang ahas na gumagapang sa sahig. Baka may makarinig. Aksidente lang ang nangyari. Baka nalito si Miko sa baso. Aksidente? Tumaas ang boses ng biyenan ko. Ang usapan, si Brenna ang iinom. Siya ang dapat mamatay ngayong gabi, hindi ang anak ko. Nakaset up na ang lahat, Yana. Ang insurance policy na 50 milyong piso, ang accidental death clause. Lahat yun, mawawala dahil sa katangahan ni Miko. Parang huminto ang pagtibok ng puso ko. Ang arroz caldo na hawak ko ay biglang bumigat na parang bato. Ang init mula sa lalagyan ay tumagos sa paper bag at naramdaman ko ang pagapoy ng balat sa aking palad. Masakit, nakakapaso. Pero hindi ko ito binitawan. Mas gusto kong maramdaman ang sakit na ito sa pisikal kaysa sa pagkadurog na nararamdaman ko sa loob. Insurance? 50 milyong piso? Ako dapat ang mamatay? Kaya pala nanginginig ang kamay ni Miko kanina. Kaya pala siya pinagpapawisan. Hindi dahil sa kaba ng pagpapakasal, kundi dahil sa takot na pumatay. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking nangako sa harap ng Diyos na mamahalin ako, ay balak akong patayin sa mismong resepsyon namin para sa pera. Paano na ang utang sa kasino? Pagpapatuloy ni Celestine, ang boses ay puno ng desperasyon at kasakima. Hinahabol na tayo ng mga sindikato. Kung hindi mamatay ang babaeng yan, walang pambayad si Miko. Tayong lahat ang babagsak. Hayaan mo, tita, ani Yana. At narinig ko ang tunog ng pagbubukas ng lata ng soda. Napaka-casual, napakawalang puso. Gagawa tayo ng paraan. Basta pirmahan niya yung waiver na baliw siya, pwede nating kontrolin ang assets niya. Napaatras ako. Ang tuhod ko ay parang naging tubig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa kwartong yon at ibuhos sa kanila ang mainit na arroz caldo. Pero alam kong wala akong laban. Wala akong ebidensya. Ang baso ay nabasag na. Ang salita ng isang ampon laban sa pamilyang Santillan ay parang paghagis ng bato sa buwan. Dahan-dahan, parang isang robot, naglakad ako palayo sa pinto. Huminto ako sa tabi ng basurahan sa hallway. Tiningnan ko ang pagkain na hawak ko, ang simbolo ng aking pagmamahal at pag-aalaga. Binitawan ko ito. Nahulog ang paper bag sa loob ng basurahan. Walang malakas na kalabog. Isang mapurol na tunog lang ng pagtatapos. Kasabay ng pagbagsak nito, naramdaman kong may namatay sa loob ko. Ang Brenna na naniwala sa fairy tale. Ang Brenna na naghahanap ng pagmamahal. Patay na siya. Pinatay nila siya ngayong gabi. Bren? Napahawak ako sa aking dibdib nang may tumawag sa akin. Si Jomar. Nakatayo siya sa dulo ng hallway, suot pa rin ang kanyang barong Tagalog.
Pero gusot na ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin, puno ng pag-aalala at hinala. Jomar, garalgal ang boses ko. Lumapit siya ng mabilis. Kanina pa kita hinahanap. Nakita kitang umalis sa reception. Are you okay? Anong sabi ng doktor? Tinitigan ko siya. Si Jomar ay kaibigan ni Attorney Pilar. Isa siyang pulis. Pwede ko bang sabihin sa kanya? Pwede ba akong humingi ng tulong? Pero bago ako makapagsalita, naalala ko ang sinabi ni Celestine tungkol sa sindikato. Tungkol sa utang. Kung magsusumbong ako ngayon ng walang gininang walang ebidensya, baka baliktarin nila ako. Baka ako pa ang makulong. O baka pati si Jomar ay mapahamak. Umiling ako. Pinipigilan ang mga luha. Okay lang daw siya. Over-fatigue lang. Kumunot ang noo ni Jomar. Alam kong hindi siya naniniwala. Bren, yung nangyari sa party, yung baso, nakita ko kung paano. Wala yon, Jomar. Putol ko sa kanya. Pinatatag ang boses ko. Lasing lang siya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Miko. Lumabas si Yana. Mukhang gulat na gulat. Brenna, gising na si Miko. Sigaw niya. Umaarte na parang concern na concern. Hinahanap ka niya. Tumingin ako kay Jomar, pagkatapos ay kay Yana. Ito na. Haharapin ko na ang demonyo. Pumasok ako sa kwarto. Ang hangin ay mabigat. Nakaupo si Doña Celestine sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ni Miko. Si Miko ay nakadilat, maputla, at mukhang lito. Maraming tubo ang nakakabit sa kanya. Lumapit ako sa paanan ng kama. Tinitigan ko ang asawa ko. Ang lalaking minahal ko ng 3 taon. Dahan-dahang lumingon si Miko sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa dahil sa gamot. Hindi niya ako nakilala agad. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Yana at muling ibinalik ang tingin sa akin. Pero parang nilalampasan niya ako ng tingin. Bumuka ang kanyang mga labi. Tuyot, nanginginig. Akala ko, hihingi siya ng tawad. Akala ko, tatanungin niya kung ayos lang ako. Pero ang lumabas sa bibig niya ay isang tanong na dumurog sa huling piraso ng puso ko. Tumingin siya kay Celestine at bumulong. Tapos na ba? Patay na ba siya? Nanigas si Celestine. Napasinghap si Yana. At ako? Nakatayo lang ako doon habang ang mga salitang iyon ay parang mga pako na bumaon sa aking kaluluwa. Ganito na lang ba? Tanong ko sa aking sarili habang nakatingin sa lalaking gusto akong ilibing. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiti ng taong wala nang mawawala. Buhay na buhay pa ako, mahal. Sagot ko ng mahina. Sapat lang para marinig nilang 3. At hindi ako aalis sa tabi mo hanggang sa huling hininga mo. Bumukas ang malaking bakal na gate ng mansyon ng mga Santillan at sa tunog ng paglapat nito pabalik, naramdaman kong parang sinara na rin ang pinto ng aking kalayaan. Dati, tuwing tinitingnan ko ang bahay na ito, ang matatayog na poste, ang malalaking bintana, ang hardin, na laging namumulaklak, nakikita ko ang pangarap kong tahanan. Pero ngayong gabi, habang inaalalayang pumasok si Miko ng mga private nurse na inupahan ni Doña Celestine, iba na ang nakikita ko. Isa itong kabaong nagawa sa marmol at semento, at ako ang buhay na bangkay na ikukulong sa loob. Dalhin niyo siya sa master's bedroom, utos ni Celestine sa mga nurse. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging mahinahon at elegante, malayo sa halimaw na sumampal sa akin sa kasal. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang kilay ay nakataas. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, na parang isa akong basahan na napadpad sa kanyang malinis na sahig. At ikaw, baling niya sa akin, sumunod ka sa akin sa library. Ngayon na. Wala akong imik na sumunod. Pagpasok namin sa library,
Amoy ko ang lumang papel at mamahaling kahoy. Naupo si Celestine sa kanyang swivel chair, parang isang reyna sa kanyang trono. Ibigay mo sa akin ang bag mo. Utos niya, nakalahad ang palad. Po? Maang-maangan ko, bagaman kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Bakit po? Huwag ka nang magtanong ng tanga, Brenna. Malamig niyang sagot. Nakita ko kung paano ka tumingin kanina sa ospital. Parang nawawala ka sa sarili. Stress siguro sa kasal. O baka naman namamana mo na ang sakit ng nanay mo? Nag-init ang tenga ko. Alam niyang sensitibong usapin ang pagkamatay ng nanay ko dahil sa depression at ginagamit niya ito ngayon bilang sandata. Kukumpiskahin ko muna ang cellphone at wallet mo. Patuloy niya. Hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Kailangan mo ng pahinga. Walang social media, walang tawag sa labas. Baka kung ano pa ang ikalat mong chismis dahil sa paranoia mo. Ako ang magsasabi sa kanila na nagpapahinga ka lang. Gusto kong lumaban. Gusto kong sabihin na alam ko ang plano nila. Pero naalala ko ang sinabi ng isip ko kanina. Wala kang ebidensya. Kung lalaban ako ngayon, baka hindi na ako abutan ng umaga. Dahan-dahan, kinuha ko ang cellphone at wallet ko sa bulsa ng jeans ko. Inilapag ko ito sa mesa niya. Kinuha niya ito agad at inilock sa drawer. Mabuti, ngiti niya. Isang ngangiting walang init. Ngayon, umakyat ka na. Ikaw ang mag-aasikaso kay Miko. Tutal, asawa ka naman niya, hindi ba? Patunayan mo ang silbi mo. Pinaalis ko na ang mga katulong sa second floor. Ayoko nang maingay. At ganoon nagsimula ang aking impyerno. Sa mga sumunod na araw, ako ang naging anino sa loob ng mansyon. Ako ang naging nurse, katulong at utusan. Si Miko ay nanatiling mahina, nakaratay sa kama. Ang katawan ay hindi pa lubusang nakaka-recover sa lason na dapat ay para sa akin. Tuwing umaga, pinupunasan ko ang kanyang katawan ng maligamgam na tubig. Ang katawan na dati ay hinahangad kong yakapin, ngayon ay nandidiri ako. Tuwing nadadampian ng aking balat, naamoy ko sa kanya ang amoy ng gamot at ang amoy ng pagtataksil. Tuwing papalitan ko ang kanyang diaper, dahil hindi pa siya makatayo para magbanyo, gusto kong masuka. Hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking ito, na ngayon ay parang sanggol na walang laban, ay siya ring lalaking handang pumatay sa akin para sa pera. Tubig. Ungol ni Miko isang hapon. Kumuha ako ng bus at nilagyan ng straw. Inilapit ko ito sa bibig niya. Uminom siya ng matakaw. Nang matapos, tumingin siya sa akin. May takot pa rin sa mga mata niya, pero mas nangingibabaw ang pagkairita. Ang pangit mo, bulong niya. Bakit hindi ka magayos? Para kang katulong. Napatingin ako sa salamin. Ang buhok ko ay nakapustura lang ng mabilis. Wala akong make-up. At maitim ang ilalim ng aking mga mata dahil sa puyat. Pasensya na, mahal. Sagot ko. Pinipilit kong lagyan ng lambing ang boses ko kahit gusto ko siyang sakalin ng unan. Wala na kasi akong oras sa sarili ko kakabantay sa'yo. Wala kang kwenta. Irap niya bago tumalikod. Huminga ako ng malalim. Bilang. Magbilang ka lang, Brenna. Bawat insulto, bawat utos, bawat patak ng pawis mo, may kapalit na singil. Kinahapunan, nagluto ako ng sopas para sa kanya. Habang kumukulo ang sabaw sa kusina, nakita ko ang garapon ng asin. Kumuha ako ng isang dakok. Hindi lang kurot, dakot. At ibinuhos ko ito sa mangkok na para kay Miko. Umakyat ako, dala ang tray. Kain na, mahal, mainit pa ito. Sinubuan ko siya. Sa unang higop pa lang, halos iluwa niya ang sopas. Umubo siya ng malakas, namula ang muka. Pwe, ano ba to? Sigaw niya bagaman mahina ang boses. Ang alat! Balak mo ba akong patayin sa sakit sa bato? Nag-arte akong nagulat. Ha? Sinunod ko naman ang timpla baka sira na ang panlasa mo dahil sa gamot. Sabi ng doktor,
Side effect daw yan. Tanga. Napakaalat. Reklamo niya. Tinabig ang kamay ko kaya natapon ang kaunting sabaw sa kumot. Sorry, sorry, sabi ko habang pinupunasan ng kalat. Pero sa loob-loob ko, tumatawa ako. Asin lang yan, Miko. Kumpara sa lason na inihanda niyo para sa akin, napakabait ko pa. Kinabukasan, habang inutusan ako ni Celestine, nalinisin ang lumang bodega sa likod ng bahay dahil masyadong maalikabok at nakaka-trigger ng asma ni Miko. May napansin akong kumikinang sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magasin. Isang lumang keypad na cellphone. Pag-aari yata ito ng dating kusinera na pinaalis nila noong nakaraang taon. Dali-dali ko itong kinuha. Pinindot ko ang power button, lowbat, pero bumukas. At himala ng mga himala, may signal pa at kakarampot na load balance. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagtatype. Kabisado ko ang numero ni Jomar. Siya lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Jomar, si Bren ito. Please, wag kang tatawag o magre-reply. Nakakulong ako dito. Alam ko na ang lahat tungkol sa insurance at kay Yana. Ipunin mo ang pwede mong makuha. Mag-iingat ako. Help me. Send. Agad kong tinanggal ang baterya at itinago ang cellphone sa loob ng isang lumang paso na walang laman sa sulok ng bodega. Para akong nabunutan ng tinik. Hindi ako nag-iisa. May nakakaalam. Pabalik na ako sa main house nang marinig ko ang tunog ng doorbell. Nagmamadali si Doña Celestine pababa ng hagdan. Suot ang kanyang silk na robe. Ako na ang magbubukas. Ang kukupad ninyo. Sigaw niya sa mga imahinaryong katulong dahil ako lang naman ang naroon. Sumilip ako mula sa pinto ng kusina. Binuksan ni Celestine ang pinto. At doon, nakatayo sa may entrada, bit-bit ang dalawang malalaking maleta na Louis Vuitton, ay si Yana. Naka-sunglasses pa siya kahit gabi na. At suot ang isang maigsing dress na nagpapakita ng kanyang makinis na binti, ang binting ipinulupot niya sa asawa ko. Tita Celestine, bati ni Yana sabay beso sa biyanan ko. Tinanggal niya ang salamin at ngumisi. Nandito na po ako. Gaya ng usapan, tutulong ako sa pag-aalaga kay Miko at sa pagbabantay sa pasyente. Lumingon siya sa direksyon ko. Alam niyang nakatingin ako. Tinaasan niya ako ng kilay at ngumiti ng mapang-asar. Oh, hi Brenna. Bati niya na parang wala kaming alitan. Mukhang stress na stress ka ah. Don't worry, nandito na ako. Magiging masaya na ulit ang bahay na ito. Napahawak ako sa hamba ng pinto. Ang kuko ko ay bumaon sa kahoy. Ang ahas, nakapasok na sa loob ng hardin. At hindi lang siya bisita. Dito na siya titira. Sa pamamahay ko, kasama ang asawa ko. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Sige, pumasok ka Yana. Mas madali kitang madudurog kung nasa loob ka ng palad ko. Hindi na ako ang reyna ng tahanang ito. Sa loob ng ilang araw mula nang dumating si Yana, naging malinaw ang bagong hirarkiya sa loob ng mansyon ng mga Santillan. Si Doña Celestine ang hari, si Miko ang prinsipe, si Yana ang bagong paboritong dama, at ako. Ako ang aliping tagasalod ng kanilang mga dumi. Maaga pa lang, ramdam ko na ang bigat ng presensya ni Yana. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay kumapit na sa bawat sulok ng bahay. Tinatalo ang amoy ng aking niluluto. Nasa kusina ako, naghihiwa ng prutas para sa almusal. Nang pumasok siya, suot niya ang isang seda na pantulog na halos wala nang tinatakpan. Magulo ang kanyang buhok sa paraang sadya. Tila bagong gising mula sa isang mahimbing na tulog. Isang tulog na ipinagkait sa akin dahil sa dami ng inutos ni Celestine kagabi. Umupo siya sa kabisera, sa upuan na dapat ay sa akin. Brenna, tawag niya nang hindi man lang lumilingon, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Black, no sugar. At bilisan mo, aakyat na ako kay Miko. Humigpit ang hawak ko sa kutsilyo. Gusto kong ibato ito sa direksyon niya. Pero huminga ako ng malalim.
Kinalma ang nanginginig kong kalamnan at sumagot, "Opo, Ma'am Yana." Inabot ko sa kanya ang tasa. Nang kuhanin niya ito, sinadya niyang idikit ang kanyang mahahabang kuko sa kamay ko bago ako tiningnan ng may pang-uuyam. "Salamat! Alam mo, bagay sa'yo ang ganyang trabaho. Mas natural tingnan kaysa noong nagpanggap kang donya sa kasal niyo." Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at nagkunwaring naghuhugas ng pinggan para hindi niya makita ang pamumuo ng luha sa aking mga mata. Nang sumunod ako sa kwarto ni Miko para magpalit ng punda ng unan, nadatnan ko ang eksenang dumurog sa natitira kong dignidad. Nakaupo si Yana sa gilid ng kama, halos nakadagan na kay Miko. Sinusubuan niya ito ng hiwa ng mansanas. Si Miko, na noong isang araw ay nandidiri sa akin, ay nakangiti ngayon na parang asong ulol na nakakita ng buto. "Say babe," malambing na sabi ni Yana. Kumagat si Miko at nang nguyain niya ito, tumingin siya sa akin. Nakatayo ako sa may pinto, hawak ang mga maruruming punda. Buti pa si Yana, marunong mag-alaga. Parinig ni Miko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang mukha niya ay puno ng dismaya. "Tingnan mo nga ang itsura mo, Brenna. Ang losyang mo. Amoy pawis ka pa. Paano ako gaganahan kumain kung ganyan ang makikita ko?" "Oo nga naman, Bren," gatong ni Yana. Tumawa ng mahina. "Mag-ayos ka naman. Nakakahiya kay Tita Celestine kung mukhang basahan ang manugang niya." Yumuko ako. "Pasensya na. Magpapalit na lang po ako mamaya pagkatapos kong maglaba." "Bilisan mo dyan," utos ni Miko na parang nagtataboy ng langaw. Lumabas ako ng kwarto, dala ang mga labahin. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero sa likod ng sakit na yon ay ang nag-uumpisang apoy ng galit. "Sige lang, magpakasaya kayo." Ang taong busog sa ligaya ay madalas nakakalimot mag-ingat. Kinahapunan, tinawag ako ni Doña Celestine. Nasa garden siya, nagmemeryenda habang si Yana ay nasa tabi niya. Nagkukwento ng kung ano-ano para sipsipin ang atensyon ng matanda. "Brenna," tawag ni Celestine. Itinuro niya ang isang basket ng mga damit na nakapatong sa mesa. Puro mga lace, seda at mamahaling underwear. "Labhan mo yan. Hand wash only. Huwag mong gagamitan ng washing machine at baka masira ang tela. Ang mga yan ay kay Yana. Wala siyang dalang sapat na damit, kaya pinahiram ko siya ng iba. At ang iba ay kanya." Napatingin ako kay Yana. Ngumisi siya at sumipsip sa kanyang iced tea. "Sorry ha, Bren. Sensitive kasi ang balat ko. Hindi pwede sa akin ang basta-bastang laba." Kinuha ko ang basket. Mabigat. Pero mas mabigat ang kahihiyan. Ako, ang legal na asawa, ang maglalaban ng panty ng kabit ng asawa ko. Dinala ko ang basket sa dirty kitchen. Binuksan ko ang gripo. Malamig ang tubig. Kumuha ako ng sabon at nagsimulang kusutin ang isang pulang lace na underwear na alam kong kay Yana. Habang kinukusot ko ito, naramdaman ko ang hapdi sa aking mga kamay. Ang mga sugat na nakuha ko sa pagbabalat ng prutas at paso sa pagluluto ay nairita ng matapang na sabon. Namula ang tubig, hindi dahil sa kulay ng damit, kundi dahil sa dugo na humalo sa bula mula sa aking mga sugat. Piniga ko ang tela. Piniga ko ito ng ubod ng lakas. Sa isip ko, hindi tela ang hawak ko. Sa isip ko, leeg ni Yana ang pinipiga ko. Leeg ni Miko, leeg nilang lahat na tumutapak sa akin. Magbabayad kayo, bulong ko sa hangin. Dugo sa dugo. Pagkatapos maglaba, umakyat ako para ibalik ang mga damit. Nadaanan ko ang kwarto ni Doña Celestine. Nakabukas ang pinto. Nakita ko si Yana sa loob. Wala si Celestine. Nakatayo si Yana sa harap ng vanity mirror ng biyenan ko. Hawak niya ang isang maliit na garapon ng La Mer cream, ang paborito at pinakamahal na skincare ni Celestine na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Nakita kong sumandok si Yana ng marami at ipinahid sa leeg at braso niya, tila ginagawang losyon ng ginto.
Alam kong bawal galawin ang gamit ni Celestine. Matapobre siya at madamot kahit sa mga kaalyado niya. Ito na ang pagkakataon. Sa halip na pumasok at sawayin siya, umatras ako. Alam kong paakyat na si Celestine dahil narinig ko ang takong niya sa hagdan. Nagtago ako sa likod ng malaking paso sa hallway. Ilang sandali pa, pumasok si Celestine sa kwarto. "Anong ginagawa mo?" Ang tili ni Celestine ay umalingaw-ngaw sa buong second floor. Sumilip ako. Nakita kong gulat na gulat si Yana na bitawan niya ang garapon ng cream. Nabasag ito sa sahig. "Titita!" Nauutal na, sabi ni Yana. "Sinusubukan ko lang. Ang ganda kasi." "Sinusubukan?" Lumapit si Celestine at tinulak si Yana palayo sa vanity. "Alam mo ba kung magkano yan? Hampas lupa ka. Pinatira lang kita dito. Akala mo kung sino ka ng reyna na pwedeng makialam ng gamit ko. Ugaling squatter." "Sorry po, tita. Hindi ko sinasadya." "Lumayas ka sa harap ko. Bumaba ka at ikaw ang maglinis ng kalat na yan." Sigaw ni Celestine. "Huwag na huwag mong didikit ang marurumi mong kamay sa mga gamit ko." Nakita kong tumakbo palabas si Yana, namumula ang mukha sa hiya at takot. Napadaan siya sa akin, pero nakayuko ako, nagkukunwaring nagpupunas ng pader. Nang makalagpas siya, inangat ko ang aking mukha. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Nabasag na ang unang lamat sa kanilang alyansa. Ang kasakiman ni Yana at ang pagiging matapobre ni Celestine ang magiging sandata ko laban sa kanila. Kinagabihan, inutusan ako ni Yana na ilabas ang basura ng kwarto niya. Galit pa rin siya mula sa sigawan kanina, kaya sa akin niya ibinubunton. "Kunin mo yung trash bin sa banyo." Utos niya nang hindi tumitingin. "Ang baho na." Pumasok ako sa banyo niya. Amoy maasim. Amoy suka. Napakunot ang noo ko. Nagsusuka siya, pero wala namang kaming kinain na panis. Kinuha ko ang plastik ng basura. Hahalbutsyon ko na sana ito para itali nang may mapansin akong isang gusot-gusot na papel na may logo ng isang klinik. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Kinuha ko ang papel at dahan-dahang binuklat. Isang ultrasound result. Nakapangalan kay Yana Lontok. Binasa ko ang detalye. Gestational age, 12 weeks, 3 buwan. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang pagbuga ng hininga. 3 buwan na siyang buntis. Ibig sabihin, bago pa man kami ikasal ni Miko, habang abala ako sa pag-aasikaso ng venue at bulaklak, abala naman sila sa paggawa ng bata sa likod ko. Hindi lang ito simpleng pagnanasa, kaya pala desperado silang patayin ako. Hindi lang dahil sa utang, kundi dahil may pamilya na silang nabuo na naghihintay na lang na mawala ako sa eksena para pumalit. Tinitigan ko ang malabong litrato ng sanggol sa papel. Walang kasalanan ng bata, pero ang pagkabuo sa kanya ay galing sa dumi at paglilinlang. Habang abala ako sa pagpili ng motif ng kasal, habang nag-iipon ako ng barya para sa future namin ni Miko, binubuo na pala nila ang future nila nang wala ako. Nanginig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lamig ng tiles ng banyo, kundi sa init ng galit na sumasabog sa dibdib ko. Ito ang dahilan. Ito ang rason kung bakit nagmamadali silang patayin ako. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil kailangan nilang linisin ang pwesto para sa bagong pamilyang ito. Ako ang sagabal. Ako ang lumang gamit na kailangang itapon para may mapaglagyan ang bago. Dahan-dahan, itinupi ko ang papel. Hindi ko ito pwedeng ibalik sa basurahan. Ito ang alas ko. Ito ang bomba na sasabog sa tamang panahon. Isinilid ko ang ultrasound result sa loob ng aking bra. Malapit sa puso kong durog na durog na. Lumabas ako ng banyo dala ang itim na plastic bag ng basura. Nakasalubong ko si Yana sa hallway. Bagong ligo na siya, mabango, at nakangiti. Habang ka-text siguro si Miko na nasa kabilang kwarto lang. "Oh, tapos ka na?" Tanong niya nang hindi man lang tumitingin sa akin.
Siguraduhin mong nakatali yan ng maayos ha. Ayoko ng ipis sa kwarto ko. Tumango ako, nakayuko. Opo ma'am, malinis na po. Nilampasan ko siya. Habang naglalakad ako pababa ng hagdan patungo sa labas ng bahay, naramdaman ko ang papel na nakadikit sa aking balat. Ang init nito ay parang apoy na nagbibigay sa akin ng lakas. Akala nila ako ang basahan na itatapon nila. Pero hindi nila alam, hawak ko na ngayon ang mitya na tutupok sa kanilang lahat. Ang gabi sa mansyon ng mga Santillan ay hindi tahimik. Para itong isang buhay na nilalang na humihinga ng malalim. Puno ng mga kaluskos at anino na nagkukubli sa bawat sulok. Mula nang malaman ko ang tungkol sa bata, nagbago ang laro. Kung kaya nilang gumamit ng dahas, kaya kong gamitin ang kanilang takot. Alam kong mahina ang loob ni Miko. Lumaki siya sa layaw, protektado ng ina, at hindi sanay humarap sa mga multo ng kanyang sariling kasalanan. 2:00 ng madaling araw, tulog na ang lahat, liban sa akin. Nakahiga ako sa sofa, sa kwarto ni Miko, nakikinig sa mabigat niyang paghinga. Dahan-dahan akong bumangon. Ang sahig na gawa sa kahoy ay malamig sa aking mga paa. Lumapit ako sa pinto ng cabinet na gawa sa nara. Gamit ang aking mahahabang kuko, kinaskas ko ang kahoy. Isang matinis at mahabang tunog ang nalikha nito. Mahina lang, sapat para marinig ng taong nasa kwarto pero hindi aabot sa labas. Ginawa ko ito ng paulit-ulit, may ritmo, parang kuko ng isang ligaw na hayop o isang galit na espiritu na nagpupumilit pumasok. Kumilos si Miko sa kama. "Sino yan?" Ang garalgal niyang tanong, halatang naalimpungatan. Huminto ako. Nagtago ako sa dilim malapit sa paanan ng kama. Hinintay ko ang katahimikan. At nang marinig ko ang pagbuntong hininga niya, muli kong kinaskas ang kahoy, mas mabilis ngayon. "Brenna?" Tawag niya, may takot na sa boses. Hindi ako sumagot. Sa halip lumapit ako sa kanyang ulunan. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga at gamit ang boses na pinalamig ko ng hangin mula sa aking lalamunan, bumulong ako. "Miko, naririnig mo ba ang iyak ng bata?" Nanigas siya. Alam kong alam niya ang tinutukoy ko, ang batang binuo nila sa kasalanan. "Anong bata? Brenna, nasaan ka?" Umiiyak siya, Miko. Sabi niya, bakit mo daw papatayin ang mami niya para lang sa pera? Hindi ka raw ba naaawa? "Tumigil ka!" Sigaw ni Miko. Napaupo siya sa kama, habol ang hininga, pawis na pawis, kahit naka-aircon ang kwarto. "Umalis kayo! Umalis kayo!" Nagsimula siyang magwala. Hinahampas ang hangin, tila may itinataboy na hindi nakikita. Bumukas ang ilaw. Pumasok ako sa eksena mula sa banyo. Nagkukunwaring kagagaling lang doon at naguguluhan. "Mahal? Anong nangyayari?" Tanong ko, puno ng pekeng pag-aalala. May bumubulong. Yung bata. Yung bata." Turo niya sa kung saan-saan, dilat na dilat ang mga mata. Ilang sandali ipa, kumalabog ang pinto. Pumasok si Doña Celestine at si Yana, parehong gulo ang buhok at mukhang naabala sa pagtulog. "Ano ba yang ingay na yan?" Bulyaw ni Celestine. "Ma, may multo. May multo dito." Iyak ni Miko, parang batang paslit na nagsumbong. "Yung bata daw, yung bata." Nakita kong namutla si Yana. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang wala sa oras. Nagkatinginan sila ni Celestine. Alam nilang guilty sila at ang konsensya o ang takot sa karma ang kumakain sa kanila. "Wala yan, Miko. Panaginip lang yan," mabilis na sabi ni Celestine. Pero nanginginig din ang boses niya. "Yana, tumawag ka ng albularyo bukas na bukas din. Baka may sumama na masamang espiritu mula sa ospital." Kinabukasan, naging abala ang mansyon. Dumating ang tinawag nilang albularyo. Isang matandang lalaki,
na may dalang kung ano-anong dahon at langis. Pinausukan nila ang buong bahay ng kamangyan. Ang usok ay kumapal, masangsang at nakakahilo, bumabalot sa bawat pasilyo. Nagkagulo ang mga tao. Si Celestine ay abala sa pagdarasal ng mga orasyon na hindi naman niya naiintindihan, habang si Yana ay nasa gilid, takot na baka madamay ang ipinagbubuntis niya sa ritual kontra sa masamang espiritu. Ito na ang pagkakataon ko. Habang abala sila sa sala kung saan nag-iingay ang albularyo, dahan-dahan akong dumaan sa dirty kitchen. Lumabas ako sa maliit na gate sa likod na ginagamit ng mga hardinero. Nakaabang doon si Jomar, nakasandal sa pader, nakasuot ng sombrero para hindi makilala. "Bren," tawag niya nang makita ako. Agad siyang lumapit at inabutan ako ng tubig, pero umiling ako. "Wala tayong oras," mabilis kong sabi. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang nakatuping kopya ng insurance policy na nakuha ko noong nakaraan bago ako makulong. Ito ang kopya. Nakapangalan sa akin, pero si Miko ang beneficiary kapag namatay ako sa aksidente. Kinuha ito ni Jomar. Ang muka ay seryoso at galit. Sapat na ito para magsimula ng investigasyon, pero kailangan natin ng direktang pag-amin para hindi sila makapagpiyansa. May inabot siya sa aking isang bagay na kasing liit ng butones. Recording device, bulong niya. High sensitivity, itago mo sa katawan mo. Kapag nag-usap sila tungkol sa plano, i-on mo. Bren, delikado ito kapag nahuli ka nila. Alam ko. Putol ko sa kanya. Kinuha ko ang device at mahigpit na hinawakan. Pero ito lang ang paraan para matapos na ito. Kailangan kong marinig mismo sa bibig nila ang pag-amin. "Mag-iingat ka." Hawak ni Jomar sa kamay ko. May kung anong kuryente ang dumaloy doon. Hindi ng pag-ibig, kundi ng pagdamay. Nasa labas lang ako. Isang text mo lang sa emergency phone, papasok ako kasama ang mga pulis. "Salamat, Jomar." Tumakbo ako pabalik sa loob. Ang usok ng kamangyan ay makapal pa rin. Walang nakapansin sa pagkawala ko. Umakyat ako sa kwarto ni Miko. Tapos na ang ritual doon. Nakahiga siya, pagod na pagod sa kasisigaw, nakatulala sa kisame. Lumapit ako. Kumuha ako ng bimpo at pinunasan ang pawis sa noo niya. Ang aking haplos ay malambot, mapag-aruga. "Okay na ba ang pakiramdam mo, mahal?" Tanong ko. Tumingin siya sa akin. "Natatakot ako, Bren. Baka kunin ako ng demonyo." Ngumiti ako. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya at inayos ang kanyang kumot. "Huwag kang matakot." Bulong ko. Ang boses ko ay matamis na parang pulot, pero may lasa ng lason. "Hindi kinukuha ng demonyo ang mga katulad mo. Hindi ba magkakamag-anak naman kayo? Hayaan mo, babantayan kita. Para siguradong makakarating ka sa paroroonan mo." Pumikit siya. Akala niya ay pinapagaan ko ang loob niya. Hindi niya alam. Pinapangako ko sa kanya ang impyerno. Pagkalabas ko ng kwarto, naghihintay sa hallway si Doña Celestine. Nakahalukip-kip siya. Ang kanyang mga mata ay parang laser na tumagos sa akin. "Saan ka galing?" tanong niya. Sa kusina po, ma. Kumuha lang ng tubig." Sagot ko, pinipilit kong huwag ipahalata ang kaba. Ang recording device ay nasa bulsa ng pantalon ko. Nararamdaman ko ang bigat nito. Lumapit siya sa akin. Inamoy niya ako. "Amoy usok ka ng tambutso," sabi niya. Ang boses ay puno ng hinala. "Ang usok dito sa loob ay kamangyan. Bakit amoy usok ka ng kalye?" Nanigas ako. Ang usok mula sa motorsiklo na dumaan kanina habang kausap ko si Jomar. "Baka po, pumasok lang sa bintana." Katwiran ko, hindi siya naniwala. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa bulsa ng pantalon ko kung saan may kaunting umbok. Ang recording device. "Anong nasa bulsa mo?" utos niya. "Wala po, tissue lang." "Sinungaling!" sigaw niya. Humakbang siya palapit. Ang mukha niya ay puno ng galit at parane.
May tinatago ka. Nagnakaw ka ba? O may kausap kang pulis? Ibigay mo sa akin yan. Wala po ito, ma. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Huwag mo akong subukan, Brenna. Sa pamamahay ko, walang pwedeng ilihim. Binitawan niya ako at itinuro ang pinto ng kwarto niya. Pumasok ka dyan. Utos niya. Ang boses ay parang hatol ng kamatayan. Hubarin mo ang lahat ng damit mo. Kakapkapan kita. Ngayon na. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto ni Doña Celestine. Nanginginig ang buong katawan habang isa-isang hinuhubad ang aking mga damit. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa aking balat. Pero mas malamig ang tingin ng aking biyenan. Nakaupo siya sa kanyang kama, parang isang hukom na naghihintay ng ebidensya para ibitay ako. Bilisan mo! Utos niya. Walang bahid ng awa. Hinubad ko ang aking t-shirt, sunod ang pantalon. Naiwan akong nakatayo. Nasuot lamang ang aking panloob. Pakiramdam ko ay tinutuklap nila ang bawat piraso ng dignidad na natitira sa akin. Ang laman ng bulsa. Duro niya sa pantalon na nasa sahig. Pinulot ko ito. Bago ako pumasok dito, nagawa kong isiksik ang recording device sa loob ng aking underwear sa ilalim ng garter kung saan nagdadasal ako na hindi niya ipatatanggal. Ang tanging laman ng bulsa ko ay isang gusot-gusot na tissue na ginamit ko kanina sa sipon at pawis. Inilabas ko ang tissue. Marumi ito, basa at hindi kaaya-aya. Ito po, sabi ko. Inilalahad ang maruming papel sa kanya. Sipon po. Napangiwi si Celestine. Ang pandidiri ay agad na rumehistro sa kanyang muka. Kadiri ka. Itapon mo nga yan. Akala niyo po ba may ninakaw ako? Tanong ko. Pinalabas ko ang luha na kanina ko pa pinipigil. Hubad na po ako, ma. Gusto niyo po bang hubarin ko pati... Tama na. Putol niya. Tinakpan ng ilong. Magbihis ka na. Ang baho mo. Lumayas ka sa kwarto ko. Dali-dali kong dinampot ang mga damit ko. Nang makatalikod ako, isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ligtas ako. Ligtas ang device. Pero ang kahihiyan na naramdaman ko ngayong gabi, ito ang magiging gasolina ko para sunugin ang alyansa nila ni Yana. Kinabukasan, ang bahay ay tahimik bago ang bagyo. Si Yana ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga kuko sa sala, habang si Celestine ay nasa kanyang opisina, nagbibilang ng pera. Nakita ko ang pagkakataon. Naiwan ni Celestine na nakabukas ang kanyang jewelry box sa ibabaw ng vanity table sa kwarto niya habang naliligo siya. Alam kong delikado, pero kailangan kong kumilos. Pumasok ako nang walang ingay. Ang aking mga mata ay dumapo sa isang kwintas, isang antigong diamond choker na paborito niya. Kinuha ko ito. Ang lamig ng mga bato sa aking palad ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Lumabas ako at dumiretso sa kwarto ni Yana. Walang tao. Nakapatong ang kanyang Louis Vuitton na bag sa kama. Nakabukas. Mabilis pa sa 4:00, isinilid ko ang kwintas sa loob ng side pocket ng bag niya, sa ilalim ng kanyang mga lipstick at pulbo. Pagkatapos, bumalik ako sa kusina at naghiwa ng sibuyas para kung sakaling umiyak ako mamaya, may dahilan ako. Dumating ang gabi. Habang naghahain ako ng hapunan, narinig ko ang tili ni Celestine mula sa itaas. Nasaan? Nasaan ang kwintas ko? Bumaba siya ng hagdan na parang ipo-ipo. Ang mukha niya ay pula sa galit. Sino ang kumuha? Ikaw. Turo niya sa akin na nasa paanan ng hagdan. Ikaw lang ang may lakas ng loob na magnakaw sa akin, Brenna. Wala po akong kinukuha, ma. Sagot ko ng mahinahon, kahit na sa loob ko ay tumitibok ng mabilis ang puso ko. Nasa kusina lang po ako buong hapon. Sinungaling! Akmang sasampalin niya ako nang bumaba si Yana. Suot ang kanyang silk robe, mukhang iritado sa ingay. Ano ba yan, tita? Ang ingay-ingay naman. Natutulog si Miko eh. Nawawala ang diamond choker ko.
Sigaw ni Celestine at siguradong ang patay gutom na to ang kumuha. Tumingin ako kay Celestine, ang mga mata ko ay puno ng takot at pagmamakaawa. Ma, para po fair, bakit hindi niyo po inspeksyonin ang gamit namin lahat? Halughugin niyo po ang gamit ko. Pero, dapat po pati kay Yana, para walang masabi. Nanlaki ang mata ni Yana. Excuse me? Bakit ako idadamay? Bisita ako dito. Kung wala kang tinatago, Yana, bakit ka natatakot? Hamon ni Celestine. Ang pagiging praning niya sa pera ay mas matimbang kaysa sa pagkakaibigan nila. Brenna, buksan mo ang bag ni Yana. No, don't touch my bag. Tili ni Yana. Pero huli na, kinuha ko ang bag niya na nasa sofa dahil dinala niya ito pababa kanina. Itinaob ko ito sa center table. Nagkalat ang mga makeup, wallet at ang kumikinang na diamond choker na mayani ang katahimikan, isang nakakabinging katahimikan. Tumingin si Celestine kay Yana. Ang tingin na ibinigay niya ay nakakamatay. Magnanakaw, bulong ni Celestine. Hindi akin yan. Tita, maniwala ka. Si Brenna ang naglagay niyan. Depensa ni Yana, namumutula. So ngayon, sinisisi mo ang tangang yan na ni hindi makapasok sa kwarto mo? Lumapit si Celestine at sa isang iglap, dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Yana. Ang tunog ng sampal ay parang latigo. Mas malakas kaysa sa sampal na tinanggap ko noong kasal. Aray! Tita! Hawak ni Yana sa pisngi niya. Hampas lupa! Sigaw ni Celestine. Pinakain kita, pinatira kita dito, tapos pagnanakawan mo ako? Ugaling squatter ka rin pala. Pare-pareho kayong mga dukha. Doon naputol ang pisi ni Yana. Ang buntis na puno ng hormones, pagod, at takot ay sumabog na. Huwag mo akong matawag-tawag na hampas lupa, ganti ni Yana. Ang boses niya ay tumaas, puno ng lason. Kung hindi dahil sa akin, wala kang mauutangan para sa sugarol mong anak. At huwag mong kalimutan, Celestine, hawak ko ang leeg niyo. Dahan-dahan akong umatras sa gilid. Ang kamay ko ay pasimpleng dumukot sa bulsa ng aking apron. Pinindot ko ang record button ng device. Anong pinagsasasabi mo? Nanggagalaiting tanong ni Celestine. Ang insurance scam. Sigaw ni Yana, hindi na nag-iisip. Ako ang naghahanap ng supplier ng lason. Ako ang nagmanipula ng CCTV sa hotel. Kung ilalaglag mo ako, dahil lang sa lintik na kwintas na yan, isasama ko kayo ni Miko sa kulungan ng lungan. Planado niyo ang pagpatay kay Brenna para sa 50 milyong piso. Aamin ako sa pulis, bingo. Nanginginig ang kamay ko sa tuwa habang nakasiksik sa bulsa. Rinig na rinig. Malinaw na malinaw. Ang pag-amin na kailangan ko. Natigilan si Celestine. Alam niyang seryoso si Yana. Ang takot ay humalo sa kanyang galit. Tumahimik ka, banta ni Celestine, pero mahina na ang boses. May mga kapitbahay. Wala akong pakialam. Iyak ni Yana. Pagod na ako. Ginawa ko ang lahat para sa anak niyo, tapos tratuhin niyo ako ng ganito? Tumalikod si Yana at tumakbo paakyat sa kwarto niya. Humahagulgol. Naiwan si Celestine sa sala. Hawak ang kanyang kwintas, nanginginig sa galit at takot. Ako? Tahimik lang akong nagligpit ng mga kalat sa mesa. Yumuko ako para itago ang demonyong nangiti sa aking mga labi. Ilang sandali pa, umakyat ako sa kwarto ni Yana dala ang isang baso ng mainit na gatas. Kumatok ako. Leave me alone, sigaw niya. Ma'am Yana, nagdala po ako ng gatas para po sa baby. Bawal po sa inyo ang ma-stress. Sabi ko sa pinakamalambing kong boses. Binuksan niya ang pinto. Pula ang mata niya at may marka ng daliri sa pisngi. Kinuha niya ang gatas. Ang sama niya, no? Bulong ko. Tumingin sa kanya na parang isang kakampi. Ganyan din po siya sa akin. Akala niya na bibili niya ang lahat ng tao. Tumingin sa akin si Yana. Sa sandaling iyon, nakalimutan niyang kaaway niya ako. Ang nakita niya lang
ay isang kapwa biktima ng kalupitan ni Celestine. Oo, Bren. Higbi niya. Umiinom ng gatas. Napakasama niya. Tinitiis ko lang siya para kay Miko. Pero sumusobra na siya. Hayaan niyo po, ma'am. Naiintindihan ko kayo. Sabi ko sabay hawak sa braso niya. Naiintindihan ko na malapit ka nang bumagsak at ako ang tutulak sa'yo. Pagkalabas ko ng kwarto ni Yana, nakasalubong ko si Miko sa hallway. Naka-wheelchair na siya, nakikinig sa may pinto. Anong nangyari? Tanong niya, mukhang praning. Bakit nagsisigawan sina mama? Lumapit ako sa kanya at lumuhod para maging pantay kami. Nag-aaway sila dahil sa pera, mahal. Bulong ko. Narinig ko si mama, sabi niya. Kinukuha daw ni Yana ang pera na dapat ay pambayad sa utang mo. Sabi ni mama, baka tinatakbo na ni Yana ang allowance mo. Kumunot ang noo ni Miko. Ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Talaga? Pero sabi ni Yana, alam mo naman si Yana, mahal. Magaling magsalita. Pero sino ba ang may hawak ng mga cards mo ngayon? Iniwan ko siyang nag-iisip, nilalamon ng hinala sa sarili niyang ina at kabit. Pumasok ako sa banyo ng bisita at nilak ang pinto. Kinuha ko ang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng lababo. Isang text galing kay Jomar. Narinig ko ang sigawan mula sa labas. Kung nakuha mo ang recording, sapat na yan. Bren, tama na. I'll get a warrant. Let's pull you out tonight. Nag-type ako ng reply. Ang mga daliri ko ay mabilis at desidido. Hindi pa, Jomar. Nagsisimula pa lang silang magpatayan. Gusto kong makita silang maubos. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat. Pera, pangalan, at tiwala sa isa't isa. Bukas ng gabi, ihanda mo ang entablado. Sent. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na si Brenna na wedding planner. Ang babaeng ito ay isa ng arkitekto ng pagkawasak. Ang umaga ay nagsimula sa isang napakagandang kasinungalingan. Nakatayo ako sa harap ni Doña Celestine sa breakfast table, suot ang aking pinakamagandang ngiti ng pagpapakumbaba. Ma, simula ko habang nilalagyan ng kape ang kanyang tasa. Naisip ko po, bakit hindi tayo magdaos ng isang intimate dinner ngayong gabi? Isang Thanksgiving party para sa paggaling ni Miko. Ibinaba ni Celestine ang kanyang dyaryo at tinaasan ako ng kilay. Party? Wala tayong pera para sa luho, Brenna. At saka, kalat na ang chismis na nalugi na ang pamilya natin. Kaya nga po, ma, sagot ko. Pinapalamig ang boses ko para magtunog matalino. Kailangan nating ipakita sa kanila na fake news ang lahat. Mag-imbita tayo ng ilang potential investors. Kapag nakita nilang malakas si Miko at masagana ang handaan, baka ganahan silang mag-invest ulit. Ito na ang chance para makabangon. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Celestine. Tinamaan ko ang kanyang weakness, ang kanyang pride at ang kanyang bulsa. Sa bagay, tumango siya, unti-unting ngumingiti. Magaling na ideya yan. Ipakita natin sa mga amigas ko na hindi tayo basta-basta mapapabagsak. Pero, wala tayong budget para sa catering. Ako na po ang bahala, ma. Mabilis kong sagot. Ako ang magluluto, ako ang mag-aayos. May mga natira pa namang supplies mula sa kasal. Wala kayong gagastusin kahit piso. Pumayag siya. Tuwang-tuwa pa nga siya dahil akala niya ay nakatipid siya ng katulong at organizer sa iisang katauhan. Hindi niya alam. Hindi party ang inihahanda ko. Inihahanda ko ang kanilang huling hapunan. Buong araw akong nagtrabaho. Ako ang namalengke. Ako ang naghiwa ng karne. Ako ang nag-ayos ng mga bulaklak. Ang buong mansyon ay napuno ng amoy ng kalos, lengua estofada, at roast beef. Masarap na amoy. Pero para sa akin, amoy ito ng bitag. Habang abala ako sa kusina, naririnig ko ang tawanan ni Yana at Miko sa sala. Babe, tingnan mo to. Bagay ba sa akin tong dress para mamaya?
Tanong ni Yana. Oo naman, sexy mo talaga. Sagot ni Miko. Humigpit ang hawak ko sa sandok. Hayaan lang, magpakasaya kayo sa huling sandali. Nang matapos ang pagluluto, pumasok ako sa malaking function room ng mansyon. Inayos ko ang mga mesa, naglagay ako ng mga kandila, at ang pinakaimportante sa lahat, inilagay ko ang projector sa gitna. Kinuha ko ang aking laptop at ikinonekta ito sa sound system at projector. Chinek ko ang HDMI cable. Mahigpit. Malinaw ang audio. Binuksan ko ang folder na may pangalang Project Rebirth. Sa loob nito ay ang video na pinagpuyatan kong i-edit kagabi. Ang pinagsama-samang recordings, pictures ng dokumento, at ang CCTV footage na nakuha ni Jomar. Tinitigan ko ang screen. Isang click lang mamaya, sasabog ang buhay nila. Biglang pumasok si Miko sa kwarto, naka-wheelchair. Siguraduhin mong masarap ang pagkain ha? Utos niya, ni hindi man lang nagpasalamat sa pagod ko. Darating si Congressman at si Mr. Tan. Kailangan ko silang mapabilib. Tumingin ako sa kanya. Payat siya. Mukhang mahina. Pero ang kayabangan sa mukha ay hindi nabawasan. Bigla akong nakaramdam ng kirot. Hindi sa galit, kundi sa panghihinayang. Naalala ko nung una kaming magkakilala. Noong dinalhan niya ako ng bulaklak noong may sakit ako. Noong ipinagtanggol niya ako sa mga matapobre niyang pinsan sa unang reunion na dinaluhan ko. Sabi niya noon, hawak ang kamay ko ng mahigpit. Si Brenna ang reyna ko. Respetuhin niyo siya kung gusto niyo ng respeto galing sa akin. Nasaan na ang lalaking yon? Nasaan na ang Miko na handang makipag-away sa mundo para sa akin? Namatay na ba siya? O baka naman, hindi siya kailanman nag-exist? Baka isa lang din yon sa mga production number niya para makuha ang loob ko at ng insurance policy ko. Miko, tawag ko ng mahina. Lumingon siya. Kunot ang noo. Ano? Masaya ka ba? Tanong ko. Tinitigan ko siya sa mata. Hinahanap ang kahit katiting na konsensya. Masaya ka ba sa naging buhay natin? Ngumisi siya. Isang ngisi na puno ng pagod at pagkainip. Ano bang klaseng tanong yan, Brenna? Magtrabaho ka na nga lang. Huwag mong pairalin ang drama mo ngayon. Maraming pera ang nakasalalay dito. Tinalikuran niya ako at pinaandar ang kanyang wheelchair palabas. Doon, sa sandaling yon, naramdaman ko ang huling hibla ng pagmamahal ko na naputol. Ting! Parang isang pising na banat ng sobra at bumigay. Wala na ang kirot. Wala na ang panghihinayang. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na disyerto ng paghihiganti. Umakyat ako sa kwarto para magbihis. Sa harap ng salamin, tinitigan ko ang aking sarili. Payat, maputla, mukhang tuyot. Kinuha ko ang aking makeup kit. Tinakpan ko ng foundation ang mga pasa sa braso ko at ang itim sa ilalim ng aking mga mata. Naglagay ako ng lipstick. Hindi pink, hindi nude. Pula. Kasing pula ng dugo. Kasing pula ng apoy. Binuksan ko ang dulo ng aking aparador. Nakatago doon ang isang red velvet dress na binili ko pa noon para sa aming first anniversary pero hindi ko na isuot dahil nakalimutan niya ang date namin. Isinuot ko ito. Yakap na yakap nito ang aking katawan. Ang tela ay malambot pero ang dating ay matapang. Tinitigan ko ang babae sa salamin. Paalam, Brenna na martir, bulong ko. Maligayang pagdating, Brenna na berdugo. Pagbaba ko, nagsisimula nang dumating ang mga bisita. Naroon si Congressman, si Mr. Tan, at iba pang mayayamang amigas ni Celestine. Ang buong mansyon ay nagliwanag sa mga pekeng nakangiti at beso-beso. Si Doña Celestine ay nakasuot ng kumikinang na gown na alam kong inutang lang niya sa designer. Umaarte na parang wala siyang problema sa mundo. Si Yana naman ay nag-iikot. Feeling hostess, dikit ng dikit kay Miko na ngayon ay nakapustura na rin sa kanyang wheelchair. Nasa gilid lang ako sa may control booth ng sound system na kamasid. Para silang mga aktor sa isang teleserye na malapit nang makancel.
Biglang bumukas ang main door. Pumasok ang isang lalaki na hindi pamilyar sa akin. Nakasuot siya ng itim na leather jacket, may malaking peklat sa kilay at may kasamang dalawang alalay na mukhang barumbado. Hindi sila mukhang investors. Nakita ko ang pamumutla ni Miko nang makita ang lalaki. Maging si Celestine ay napatigil sa pagtawa. Mr. Go. Bati ni Miko. Nanginginig ang boses. Akala ko, sa next week pa tayo mag-uusap? Napadaan lang santilan. Sagot ng lalaki ng malakas. Hindi alintana ang mga bisita. Gusto ko lang makita kung totoo ang balita na may handaan dito, gayong wala ka namang pambayad sa akin. Nagbulungan ang mga bisita. Agad na sumingit si Yana, trying to save the night. Sir, please have a seat. Bisita po kayo ni Miko. Let's talk business later. Umupo si Mr. Go sa pinakadulong mesa, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Miko na parang isang buwitreng naghihintay sa bangkay. Perfect, isip ko. Kompleto na ang cast. Nagsimula ang dinner. Masarap ang pagkain. Pinaghirapan ko eh. Rinig ko ang mga papuri nila sa roast beef. Tuwang-tuwa si Celestine. Inaako ang kredito sa pagluluto. Hinayaan ko lang siya. Sige, namnamin mo ang papuri bago ka mabilaukan. Nang matapos ang dessert, kinuha ni Miko ang mikropono. Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Simula niya, nagpapaawa effect sa wheelchair. Sa kabila ng pagsubok sa aking kalusugan, nandito ang pamilya ko at mga kaibigan para sumuporta. We have big plans for the Santillan Group. Habang nagsasalita siya ng mga kasinungalingan, dahan-dahan akong umakyat sa maliit na stage sa gilid kung saan nakapwesto ang laptop. Napatingin sa akin si Miko. Kumunot ang noo niya. Hindi kasama sa script na aakyat ako. Inagaw ko ang atensyon ng lahat nang kumatok ako sa sarili kong mikropono. Talk, talk, talk. Tumahimik ang buong room. Lahat ng mata ay nasa akin. Ang babaeng nakapula. Magandang gabi po. Bati ko. Ang boses ko ay matatag at malinaw. Walang bahid ng takot. Brenna, anong ginagawa mo? Sutsot ni Celestine mula sa baba. Nanlalaki ang mata. Bumaba ka dyan. Nginitian ko siya. Gusto ko lang pong magdagdag sa speech ng asawa ko. May inihanda po kasi akong espesyal na presentation para sa inyong lahat. Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at katotohanan. Wala tayong oras para dyan. Sigaw ni Miko, halatang kinakabahan. Mabilis lang ito, mahal. Sagot ko. Sigurado ako. Ito ang pinaka-memorable na part ng gabing ito. Tumingin ako kay Jomar na nasa pinakadulong pinto, kasama na ang ilang nakasibilyan na pulis. Tumango siya. Ibinalik ko ang tingin sa mga bisita, kay Mr. Go na mukhang interesado, kay Yana na namumutla, at kay Celestine at Miko na parang mga daga na natrap sa sulok. Mga kaibigan, panoorin niyo po ito. Ipinatong ko ang daliri ko sa enter key ng laptop at sa isang pindot, nagdilim ang paligid at ang malaking screen sa likod ko ay nagliwanag. Ang katahimikan sa loob ng function hall ay hindi basta katahimikan. Ito ay ang uri ng pagtigil ng mundo bago tumama ang isang tsunami. Nakatayo ako sa entablado. Ang liwanag ng projector ay tumatama sa aking likuran. Ginagawa akong isang anino na nakabantay sa kanilang pagbagsak. Sa malaking telon, lumabas ang video na nire-record ko noong nakaraang gabi. Ang boses ni Yana, matinis at puno ng takot, ay umaling-awngaw sa apat na sulok ng kwarto. Kung ilalaglag mo ako, isasama ko kayo ni Miko sa kulungan. Planado niyo ang pagpatay kay Brenna para sa 50 milyong piso. Aamin ako sa pulis. Nasundan ito ng boses ni Doña Celestine, malinaw at pamilyar sa bangis nito. Tumahimik ka, may mga kapitbahay. Isang sabay-sabay na pagsinghap ang narinig ko mula sa mga bisita. Ang mga amigas ni Celestine ay nagtakip ng bibig. Si Congressman ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang wine glass at tumingin kay Celestine na parang nakakita ng leproso. Patayin mo yan.
Ang tili ni Doña Celestine ay basag, puno ng desperasyon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, halos matapilok sa kanyang gown at akmang susugod sa stage para agawin ang laptop sa akin. Patayin mo yan, peke yan, deepfake yan. Pero hindi siya nakalapit. Hinarang siya ni Jomar. Ang dating banayad na kaibigan ay nakatayo ngayon bilang isang pader ng batas. Hawak ang kanyang tsapa. Huwag kang kikilos, Mrs. Santillan. Utos ni Jomar. Ang boses ay mababa, pero may otoridad na nagpayelo sa dugo ng matanda. Naka-livestream ang pangyayaring ito sa head office ng pulisya. Nag-flash sa screen ang sunod na ebidensya. Ang mga scan documents ng utang ni Miko sa kasino, ang mga resibo ng pagbili ng lason na nakapangalan kay Yana, at ang insurance policy na may pekeng pirma ko. Lumapit ang tingin ko kay Mr. Go, ang loan shark na nakaupo sa dulo. Nakita kong ngumisi siya nang makita ang dokumento ng utang sa screen. Tumayo siya at dahan-dahang pumalakpak. "Bravo!" sabi ni Mr. Go. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Kaya pala panayang iwas mo, Santillan. Balak mo palang patayin ang asawa mo para bayaran ako? Masyado kang marahas, kahit para sa panlasa ko." Nakaupo lang si Miko sa kanyang wheelchair. Ang mukha niya ay kulay abo, walang dugo. Nakatingin siya sa screen, pagkatapos ay sa akin, at huli sa kanyang ina. Ang kanyang mundo ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. "Brenna," bulong niya, ang boses ay nanginginig. "Bakit mo ginagawa sa akin to?" Tumingin ako sa kanya. Wala na akong naramdamang awa. Ang nakikita ko na lang ay isang patay na insekto na kailangang walisin. "Bakit?" Balik ko sa kanya, gamit ang mikropono. "Dahil tinuruan niyo ako, Miko. Tinuruan niyo ako na sa pamilyang ito, kumakain ng kapwa para mabuhay. At ayaw ko nang maging pagkain." Bumaling ako kay Yana. Nakasiksik siya sa sulok, nanginginig, umiiyak. Hawak ang kanyang tiyan. Akala niya siguro, dahil buntis siya, ligtas siya sa galit ko. "At ikaw, Yana," tawag ko sa kanya. Napapitlag siya. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko nakalimutan ang munting anghels sa sinapupunan mo." Nag-click ako sa laptop. Lumabas sa screen ang ultrasound result at isang date visualizer. "Congratulations!" bati ko. Nakangiti ng matamis. "Magiging tatay na." "Si Mr. Go." Nanlaki ang mata ni Miko. Tumingin siya kay Yana, pagkatapos ay kay Mr. Go at pabalik kay Yana. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang impormasyon. "Ano?" tanong ni Miko. Halos hindi makahinga. "Tingnan mo ang date ng conception, Miko." Paliwanag ko, parang isang guro na nagtuturo sa bobong estudyante. "Noong mga panahong yan, nasa Macau ka. Nagsusugal ng 3 linggo. Pero si Yana, nasaan siya?" Oo nga pala. Ipinadala siya ng nanay mo kay Mr. Go para pakiusapan na i-extend ang palugit ng bayad mo. Di ba, ma? Napasinghap ang lahat. Ito ang pinakamalalang twist. Hindi lang pera ang isinakripisyo ni Celestine, kundi pati ang dangal ng babaeng ipinalit nila sa akin. Tumingin si Miko kay Celestine. "Ma, totoo ba? Ibinenta niyo si Yana?" Hindi makasagot si Celestine. Nakayuko siya. Nanginginig ang mga labi. Ang katahimikan niya ay sapat na sagot. "At ikaw?" Binalingan ni Miko si Yana. Ang kanyang mukha ay namumula na sa matinding galit at kahihiyan. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. "Sabi mo akin yan. Sabi mo anak ko yan." "Wala akong choice, Miko." Hagulgol ni Yana. "Takot na takot kami kay Mr. Go. Ginawa ko yun para sa'yo." "Sinungaling! Mga ahas kayo. Lahat kayo niloko ako." Isang nakakatakot na ungol ang lumabas sa lalamunan ni Miko. Sa sobrang galit, nakalimutan niyang lumpo siya. Pilit siyang tumayo mula sa wheelchair. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, pero ang adrenaline ay nagbigay sa kanya ng lakas.
Sinunggaban niya ang kutsilyo na pang-slice ng roast beef na nasa mesang katabi niya. Ang pilak na talim ay kumislap sa ilalim ng chandelier. "Papatayin kita, Brenna!" Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay wala ng katinuan. Siya ay isa ng hayop na nasukol. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sinira mo ang buhay ko." Sumugod siya paakyat ng stage. Mabilis. Mapanganib. Hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako. Tinatanggap ang aking kapalaran. Kung ito ang huli kong sandali, at least mamamatay akong nakatayo. Nakita silang wasak. Pero hindi dumapo ang talim sa akin. Isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan namin. Narinig ko ang tunog ng laman na hiniwa at ang pagpatak ng dugo sa sahig na kahoy. Tak, tak, tak. Nakatayo sa harap ko si Jomar. Ang kanyang kaliwang braso ay nakataas, sinalag ang saksak na para sa akin. Ang kutsilyo ay nakabaon sa kanyang forearm at ang dugo ay dumadaloy pababa sa kanyang barong, dinudungisan ng purong puti ng pulang mantsa. "Jomar!" Sigaw ko, ang unang beses na nakaramdam ako ng takot ngayong gabi. Binitawan ni Miko ang kutsilyo na paatras siya nang makita ang dugo. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng takot. "Dapa! Dumapa ka!" Sigaw ng mga pulis na nagsipaglabasan mula sa mga pinto. Dinambaan nila si Miko. Idinikit ang kanyang mukha sa sahig. Ang lalaking minsang naging prinsipe ng buhay ko ay ngayon ay isa ng kriminal na nakadapa sa sarili niyang party. Sa kabilang banda, nakita ko si Doña Celestine. Hawak niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namimilipit. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang marangyang gown ay kumalat sa paligid niya habang bumubula ang kanyang bibig. Heart attack. O baka ang bigat lang ng sarili niyang kasamaan ang dumagan sa puso niya. Nagsigawan ang mga tao. Nagtakbuhan palabas ang mga bisita. Ang huling hapunan ay naging isang eksena ng krimen. Lumapit ako kay Jomar. Hawak niya ang kanyang sugat, pero nakangiti siya sa akin. "Sabi ko naman sa'yo, Bren," daing niya habang pinupunit ko ang laylayan ng aking pulang bestida para itali sa sugat niya. "Nasa labas lang ako. Handa akong saluhin ka." Tumingin ako sa paligid. Ang mansyon ay magulo. Si Miko ay hinihila ng mga pulis. Umiiyak at tinatawag ang pangalan ko. Si Celestine ay isinasakay sa stretcher. Si Yana ay nakaupo sa sulok, tulala habang iniimbestigahan ng babaeng pulis. Nakatayo ako sa gitna ng pagkawasak. Suot ang aking pulang damit na ngayon ay may bahid na ng dugo ni Jomar. Hindi ako umiyak. Wala nang luhang natitira. Inayos ko ang aking buhok, huminga ng malalim, at tinanggap ang katotohanan. Tapos na ang palabas. Nasunog na ang teatro. At ako ang tanging natirang nakatayo sa gitna ng abo. Ang presinto ay amoy kape, lumang papel at pagsisisi. Nakaupo ako sa likod ng one-way mirror, pinapanood ang huling yugto ng pagbagsak ng imperyo ng mga Santillan. Sa kabilang panig ng salamin, nakaupo si Yana. Wala na ang kanyang designer clothes at matapang na makeup. Nakasuot siya ng kulay kahel na t-shirt ng mga detenido. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Nagsasalita siya sa investigador. Mabilis at desperado. Parang isang taong nalulunod na kumakapit sa kahit anong salbabida. Si Tita Celestine po ang utak ng lahat. Nanginginig na salaysay ni Yana habang hinihimas ang kanyang tiyan. Siya ang nagplano ng accidental death. Siya ang nag-contact sa underground supplier ng lason. Sumunod lang po ako kasi tinakot niya ako. Sabi niya, ipapapatay niya ako at ang baby ko kapag hindi ako sumunod. Napailing ako. Kahit sa huli, laglagan pa rin. Walang loyalty sa pagitan ng mga magnanakaw. Ang bawat salita ni Yana ay pako na sumasara sa kabaong ng kalayaan ni Celestine at Miko. Dahil sa kagustuhan niyang mailigtas ang sarili at maging state witness, ibinigay niya ang lahat mula sa bank accounts, text messages, hanggang sa mga recorded calls
na itinago niya pala bilang insurance. Pagkatapos ng kanyang testimonya, lumabas ako ng kwarto. Sinalubong ako ni Attorney Pilar. "Matibay ang kaso, Brenna," sabi niya. Tinapik ang balikat ko. "Parricide, frustrated murder, at estafa. Hindi na sila makakalabas. Ang Santillan Estate ay naka-freeze na at kukunin ng bangko at mga inutangan." Tumango ako. Dapat masaya ako. Dapat tumatalon ako sa tuwa. Pero ang naramdaman ko lang ay pagod. Isang malalim na pagod na tumatagos hanggang buto. "Gusto mo ba silang makita bago ilipat sa City Jail?" tanong ni Pilar. Huminga ako ng malalim. "Opo, Ninang. Kailangan kong magpaalam." Unang dinala ako sa ospital ng kulungan. Doon nakaratay si Doña Celestine. Ang heart attack kagabi ay nag-iwan sa kanya ng stroke. Paralyzed ang kalahati ng katawan niya at hindi siya makapagsalita. Pumasok ako sa kwarto. Ang baho. Amoy ihi at disinfectant. Malayo sa amoy ng lavender at Chanel na nakasanayan niya sa mansyon. Lumapit ako sa kama. Dumilat si Celestine. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Ang kanyang bibig ay tumabingi sa isang ngiwit at may tumulong laway sa gilid nito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niya akong insultuhin. Pero ang lumabas lang ay isang garalgal na ungol. "Ung! Ah!" Tinitigan ko siya. Ang babaeng dating nagpatakbo ng buhay ko, ang babaeng tumawag sa akin na hampas lupa, ay ngayon ay walang magawa, kundi ang humiga sa sarili niyang dumi. "Huwag kayong mag-alala, Doña Celestine." Bulong ko ng mahina. "Aalagaan kayo ng gobyerno. May libreng lugaw naman dito araw-araw. Hindi ba yun naman ang tingin niyo sa akin dati? Basahan? Ngayon, kayo na ang nasa ilalim." Umungol siya ng malakas. Puno ng galit ang mga mata, pero wala siyang magawa. Tumalikod ako at iniwan siya sa kanyang sariling impyerno, ang pagiging walang kapangyarihan. Sunod kong pinuntahan si Miko sa detention cell. Nang makita niya ako sa rehas, agad siyang lumapit. Gusot-gusot ang kanyang barong na suot pa niya kagabi. Ang mukha niya ay puno ng dumi at luha. "Bren! Bren! Mahal ko!" Sigaw niya, inaabot ang kamay ko sa pagitan ng mga bakal. "Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagbibiro lang tayo. I-withdraw mo ang kaso, parang awa mo na." Hindi ko inabot ang kamay niya. Nanatili akong nakatayo. 1 metro ang layo. Sapat para marinig siya, pero hindi para maabot ng kanyang lason. "Tapos na, Miko." Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado. "Hindi! Hindi pa tapos!" Humagulgol siya. "Napilitan lang ako, Bren. Si Mama ang may gusto nito. Si Yana ang may kasalanan. Mahal kita. Maniwala ka. Yung sa kasal, lasing lang ako nun. Hindi ko talaga gagawin yun." Tinitigan ko siya. Paano ko minahalang lalaking ito? Paano ako nabulag ng 3 taon? Ang nasa harap ko ay hindi isang lalaki, kundi isang batang duwag na hindi kayang panindigan ang sariling desisyon. "Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Miko?" Tanong ko. "Hindi yung balak mo akong patayin, kundi yung nalaman ko na sa loob ng 3 taon, ni minsan. Hindi mo ako nakita bilang tao. Ang nakita mo lang ay isang ATM machine na humihinga." Babe, please!" Dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring. Ang simpleng gintong singsing na iningatan ko at pinakintab araw-araw. "Ibalik mo to sa nanay mo," sabi ko. Inilapag ko ang singsing sa malamig na semento sa labas ng rehas. Wala naman talagang lason sa kopita noong gabing yun, Miko. Dagdag ko habang nakatingin sa kanyang mga mata na puno ng takot. "Ang lason ay nasa puso mo at ikaw mismo ang uminom nito. Brenna, wag mo akong iwan dito. Mamatay ako dito." Sigaw niya habang tumatalikod ako. Ang kanyang mga sigaw ay umaling-aungaw sa pasilyo, pero sa bawat hakbang ko palayo, humihina ito.
hanggang sa maging isang bulong na lang ng nakaraan na tinangay ng hangin. Lumabas ako ng presinto. Dumiretso ako sa mansyon ng mga Santillan sa huling pagkakataon kasama ang sheriff. Kailangan kong kunin ang ilang gamit ko bago ito selyuhan. Ang bahay ay tahimik. Wala na ang mga katulong. Wala na ang ingay. Ang mga muebles ay tinatakpan na ng puting tela para silang mga multo sa loob ng isang malaking libingan. Pumasok ako sa kwarto namin. Kinuha ko lang ang mga mahahalagang bagay, ang litrato ng lola ko, ang luma kong laptop, at ang ilang simpleng damit na binili ko gamit ang sarili kong pera. Iniwan ko ang lahat ng binigay nila. Ang mga mamahaling bag na regalo, kuno ni Celestine. Pero peke pala, ang mga alahas na bigay ni Miko na galing pala sa Macau. Wala akong dinala na may bahid ng apelyidong Santillan. Paglabas ko ng gate, idinikit ng sheriff ang malaking sticker na may nakasulat na "Property seized by the court." Isinara ang malaking bakal na gate. Ang tunog ng kadena at kandado ay parang musika ng kalayaan. Tapos na. Wala na akong utang na loob. Wala na akong dapat patunayan. Tumingala ako. Makulimlim ang langit. At ilang sandali pa, bumagsak ang ulan. Hindi ito bagyo. Ito ay isang blessing. Hinayaan kong mabasa ako. Ang bawat patak ng ulan ay parang naghuhugas sa aking balat. Tinatanggal ang amoy ng ospital, ang amoy ng mansyon, ang amoy ng pagtataksil. Pumikit ako at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy lupa at bagong simula. Baka magkasakit ka. Napadilat ako. Sa harap ko, nakatayo si Jomar. Ang kanyang kaliwang braso ay nakasling dahil sa saksak. Pero ang kanang kamay niya ay may hawak na payong. Isang payong na kulay dilaw. Maliwanag. Masaya. Kontrast sa abong paligid. Hindi siya lumapit agad. Nanatili siya sa distansya. Hinihintay na ako ang lumapit. Hindi siya namimilit. Hindi siya nagmamadali. Ngumiti ako. Isang totoo at magaan na ngiti. Nang ngayon ko lang ulit naramdaman pagkatapos ng mahabang panahon. Lumakad ako palapit sa kanya at sumilong sa ilalim ng payong na kulay dilaw. Salamat, bulong ko. Sa lahat. Sabi ko naman sa'yo. Sagot niya. Ang mga mata ay puno ng init na tumutunaw sa lamig ng ulan. Nandito lang ako. Handa kang payungan hanggang sa tumila ang bagyo. Sabay kaming naglakad palayo sa mansyon, palayo sa nakaraan, habang ang ulan ay patuloy na naglilinis sa kalsada na aming nilalakaran. 1 taon, 365 araw mula nang bumagsak ang ulan sa labas ng mansyon ng mga Santillan. Mabilis lumipas ang panahon kapag hindi ka naabala sa pag-iwas sa mga patalim na nakatutok sa likod mo. 5:00 ng umaga, gising na ako. Hindi dahil sa bangungot o dahil sa utos ng isang matapobreng biyenan, kundi dahil sa amoy ng bawang na iginigisa sa mantika. Nasa kusina ako ng aking maliit na commissary, ang puso ng Brenna's Kitchen, ang munting catering business na itinayo ko mula sa abo ng aking nakaraan. Ang tunog ng sandok na tumatama sa kawali ay musika sa aking pandinig. Dati, nagluluto ako para pilitin silang mahalin ako. Ngayon, nagluluto ako dahil ito ang passion ko. At binabayaran ako ng mga tao dahil sa talento ko, hindi dahil sa awa. Ma'am Bren, ready na po yung 3 tray ng kare-kare para sa birthday mamaya. Tawag ni Lisa, ang aking assistant. Dati siyang kasambahay sa kabilang subdivision na tinulungan kong makahanap ng trabaho. Salamat Lisa, paki-double check ang bagoong, siguraduhing nasa tamang container. Sagot ko habang tinitikman ang sauce ng kaldereta. Perfect. Pagkatapos ng trabaho, umuwi ako sa aking bagong tahanan. Isang studio unit sa gitna ng lungsod. Walang chandelier na kristal. Walang Persian carpet. Walang hagdan na gawa sa nara. 25 metro kwadrado lang ito.
Kasing laki lang yata ng banyo ni Doña Celestine noon. Pero sa bawat sulok nito, ako ang may-ari. Ang mga dingding ay pininturahan ko ng warm white at ang mga kurtina ay kulay dilaw, gaya ng payong ni Jomar. Pagpasok ko, inilapag ko ang susi sa mesa. Walang sumisigaw, walang naguutos. Ang katahimikan ay hindi nakakatakot. Ito ay payapa. Naupo ako sa aking maliit na sofa, ipinatong ang paa sa coffee table at huminga ng malalim. Ito ang amoy ng kalayaan. Amoy ng fabric conditioner na ako mismo ang pumili. At amoy ng scented candle na binili ko dahil gusto ko. Hindi dahil kailangan kong pagtakpan ang baho ng isang bulok na pagsasama. Tumunog ang doorbell. Sumilip ako sa peephole. Napangiti ako. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo doon si Jomar. Hindi na naka-uniforme ng pulis, kundi naka-casual na polo shirt. May dala siyang isang box ng donuts at folder ng mga dokumento. Delivery para sa pinakamagaling na chef sa Maynila. Bati niya sabay angat ng kahon. Sira. Tawa ko. Pumasok ka na nga. 1 taon na kaming magkaibigan. Walang ligawan. Walang pressure. Pagkatapos ng kaso, nanatili siya sa tabi ko. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang sandalan. Tinulungan niya ako sa mga legalidad ng negosyo ko. At ako naman ang nagpapakain sa kanya tuwing off-duties siya. Inilapag niya ang donuts sa mesa. Dumaan ako sa city jail kanina para sa ibang kaso. Nabalitaan ko, namatay na si Doña Celestine kagabi. Complications sa stroke. Natigilan ako sa pagtitimpla ng kape. Ang kamay ko ay huminto sa ere. Hinihintay ko ang sakit. Hinihintay ko ang lungkot. Pero wala. Para lang akong nakarinig ng balita sa radyo tungkol sa ulan sa ibang bansa. Ganoon ba? Sagot ko ng mahinahon. Ipinagpatuloy ko ang paghalo sa kape. Sana nahanap na niya ang kapayapaan na hindi niya maibigay sa iba noong nabubuhay siya. Tumingin sa akin si Jomar, sinusuri ang reaksyon ko. Si Miko naman, nalipat na sa bilibid. Wala nang balita sa kanya. Ang sabi ng warden, tahimik lang daw siya, tulala madalas. Iniabot ko ang kape kay Jomar. Tapos na ang kabanatang yan, Jomar. Nasa ibang libro na ako. Ngumiti siya, isang nangiting umaabot sa kanyang mga mata. Mabuti naman. Speaking of bagong ko kabanata, may kinuha siya sa kanyang bag. Isang makapal na sobre na kulay cream. Nakita ko to sa mailbox mo sa baba, inakyat ko na. Kinuha ko ito. Ang papel ay magaspang at mahal. Wedding invitation. Kinabahan ako ng bahagya. Ang huling beses na nakahawak ako ng ganito, ito ang simula ng aking bangungot. Binuksan ko ito. Kasal ito ng isang dating kaklasiko sa kolehiyo. Save the date. Tinitigan ko ang mga pangalan. Tinitigan ko ang salitang wedding. Dati, ang salitang yon ay kasing kahulugan ng patibong. Ngayon, nakikita ko na lang ito bilang isang selebrasyon ng 2 taong nagmamahalan. Pupunta ka ba? Tanong ni Jomar. Tumingin ako sa kanya. Oo, bakit hindi? Masarap ang pagkain sa kasal. Nagtawanan kami. Ang tawa ko ay malakas, totoo, at nanggagaling sa tiyan. Wala na ang pilit na halakhak para pasayahin ang ibang tao. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Jomar, nagpa siya akong lumabas saglit. Pumunta ako sa isang mall malapit sa kondo. Pumasok ako sa isang jewelry store. Lumapit sa akin ang sales lady. Ma'am, looking for a gift? Para sa husband? O boyfriend? Umiling ako. Para sa akin. Tumingin ako sa mga singsing. Hindi ko tiningnan ang mga may malalaking brilyante na pwedeng isanla. Hinanap ko ang isang bagay na simple, matibay at hindi kinakalawang. Nakita ko ang isang silver band. Walang bato, walang arte, isang purong bilog na pilak. Ito, turo ko. Binayaran ko ito gamit ang sarili kong card. Ang card na nakapangalan sa Brenna Rayos, walang kadugtong na santilyan. Paglabas ko ng store, naupo ako sa isang bench malapit sa fountain. Kinuha ko ang singsing.
Dahan-dahan, isinuot ko ito. Hindi sa ring finger kung saan nakasuot ang dati kong gapos. Isinuot ko ito sa aking hintuturo sa kanang kamay. Ang daliri na ginagamit ko sa pagtuturo, sa pagpili at sa pagpindot ng enter key na nagpabagsak sa mga kaaway ko. Itinaas ko ang aking kamay at pinanood ang pagkislap ng pilak sa ilalim ng ilaw. I do. Bulong ko sa sarili ko. Tinatanggap ko ang sarili ko. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ito ang aking panata. Hindi sa isang lalaki, hindi sa isang pamilya, kundi sa babaeng nakikita ko sa salamin araw-araw. Tumunog ang phone ko. Mensahe galing kay Jomar. Good night, Bren. Bukas, samahan kita sa palengke. Nagreply ako. Sige. Pero ikaw ang magbubuhat ng sako ng bigas. Tumayo ako at naglakad pa uwi. Ang lungsod ay maingay, puno ng buhay, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong kasali na ulit ako sa mundong ito. Hindi na ako biktima. Hindi na ako survivor lang. Ako si Brenna. At ito ang simula ng aking tunay na kwento. 5 taon. Kung titingnan ko ang kalendaryo, 5 taon na ang nakalipas mula noong gabing bumagsak ang imperyo ng mga Santian. Pero kung titingnan ko ang refleksyon ko sa salamin ng aking opisina, parang ibang buhay na yon. Isang panaginip na dahan-dahang binura ng umaga. Nakatayo ako sa ikalawang palapag ng Casa Rayos, ang pinakasikat na events place at restaurant ngayon sa Tagaytay. Mula dito, tanaw ko ang Taal Volcano, payapa at maganda. Sa ibaba, rinig ko ang kalansing ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga pamilyang kumakain, at ang tunog ng live acoustic band. Ma'am Bren, kumatok ang sekretary ko. Nasa line 2 po si Mayor, nagtatanong kung available daw ang Grand Hall para sa anniversary nila. Ngumiti ako. Dati, ako ang namamalimos ng kliyente. Dati, ako ang tumatawad sa supplier. Ngayon, sila ang pumipila. Sabihin mo, fully booked na tayo this month, Ana. Sagot ko habang inaayos ang blazer ko. Pero dahil suki si Mayor, gagawan ko ng paraan. I-check mo kung pwede sa garden venue. Yes, ma'am. Kinuha ko ang aking bag. Isang tunay na Hermes na binili ko sa Paris noong nagbakasyon ako last year. Hindi para ipagyabang, kundi para ipaalala sa sarili ko na kaya ko. Na hindi ko kailangan ng asawang mayaman o biyenang matapobre para magkaroon ng magandang bagay. Bumaba ako sa lobby. Ang mga staff ay bumabati sa akin ng may respeto. Hindi takot, kundi respeto. Alam nilang galing ako sa wala. Alam nilang ako mismo ang nagturo sa kanila kung paano magbalat ng patatas at mag-ayos ng table setting. Paglabas ko ng restaurant, sinalubong ako ng malamig na hangin. Hapon na at medyo umaambon. Naglakad ako papunta sa parking lot. Habang binubuksan ko ang pinto ng aking SUV, may narinig akong pamilyar na boses. Ma'am, pabili po. Sampaguita po. Pang-alay sa simbahan. Lumingon ako. Sa may gate ng compound, may isang babaeng payat, gusgusin, at may karga-kargang batang uhugin na umiiyak. Ang buhok niya ay buhaghag at namumuti na sa dumi. Ang balat niya ay sunog sa araw. Natigilan ako. Kilala ko ang mga matang yan. Kahit pinalalim na ng hirap at gutom, kilala ko ang kilay na yan na dati ay laging nakataas sa akin. Yana. Nagkatitigan kami. Dahan-dahang ibinaba ni Yana ang kanyang kamay na may hawak na sampagwita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ako. Suot ang aking tailored suit. Makinis ang balat. Nakatayo sa tabi ng magarang sasakyan. At nakita ko siya. Suot ang duster na kupas, amoy pawis at lansangan. Ang babaeng dating naglustay ng pera para sa La Mer cream at Louis Vuitton bags, ngayon ay nagbebenta ng bulaklak sa kalsada para may makain. Nakita ko ang hiya na gumapang sa mukha niya. Yumuko siya, tinakpan ang mukha ng bata, at akmang tatalikod para tumakbo. Sandali, tawag ko.
Huminto siya. Nanginginig ang balikat. Binuksan ko ang pitaka ko. Kumuha ako ng 1,000 piso. Lumapit ako sa kanya. Naamoy ko ang asim na dati niyang inaamoy sa akin nung naglalaba ako ng panty niya. Ang bilog ng mundo ay talagang umiikot. Minsan, nasa itaas ka. Minsan ginagawa kang palaman sa semento. Inabot ko ang pera sa kanya. Kunin mo lahat ng tinda mo. Sabi ko ng mahinahon. Walang galit, walang sarkasmo. Umuwi ka na. May bagyong parating. Baka magkasakit ang anak mo. Tumingala siya sa akin. Puno ng luha ang mga mata. Brenna? Garalgal niyang bulong. Sorry. Hindi ako sumagot. Ibinigay ko lang ang pera sa palad niyang magaspang. Wala akong naramdamang awa. Wala ring naramdamang puot. Para lang akong tumitingin sa isang lumang sapatos na hindi nakasya sa akin. Tapos na. Bayad na kami ng tadhana. Ang karma na ang bahalang sumingil ng balanse. Tumalikod ako at sumakay sa sasakyan. Sa rearview mirror nakita kong nakaluhod siya sa semento. Yakap ang anak niya at ang perang bigay ko. Habang unti-unting lumalakas ang ulan, pinaandar ko ang makina at nagmaneho pa uwi. Ang bahay namin ni Jomar ay hindi mansyon. Isa itong bungalow na puno ng halaman at bintana. Simple, pero puno ng init. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang sinigang na hipon. Nasa kusina si Jomar, nakasuot ng apron na may nakasulat na Kiss the Attorney. Hinihiwa niya ang labanos. 5 taon na. Pero ang puso ko ay tumatalon pa rin sa tuwing nakikita ko ang likod niya. Lumapit ako at niyakap siya mula sa likuran. Isinandal ko ang pisngi ko sa kanyang likod. Dinadama ang init ng kanyang katawan at ang ritmo ng kanyang paghinga. Humarap siya, maingat na ibinaba ang kutsilyo at pinunasan ang mga kamay niya sa apron. Ang ngiti niya ay hindi katulad ng kay Miko na parang laging may nakatagong agenda o hinihinging kapalit. Ang ngiti ni Jomar ay parang pahinga. Payak. Totoo, nandyan ka na pala. Bati niya. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na nagtatanggal ng lahat ng pagod ko sa maghapon. Kamusta ang araw mo? Nakasalubong mo daw ang bagyo? Natigilan ako sandali. Alam kong hindi lang ulan ang tinutukoy niya. Alam kong alam niya ang tungkol kay Yana. Wala talagang maitatago sa kanya at iyon ang gusto ko sa amin. Walang lihim, walang recording device na kailangan. Oo, bulong ko. Hinahawakan ang braso niya sa may parteng may mahabang peklat. Ang peklat kung saan siya sinaksak ni Miko para iligtas ako noon. Hinaplos ko ito ng aking hinlalaki. Para sa akin, mas mahalaga pa ang peklat na ito kaysa sa anumang diamante na ipinagmamalaki ng mga santilyan noon. Ito ang tunay na wedding ring namin. Hindi ginto na pwedeng isanla, kundi laman at dugo na inalay para sa pag-ibig. Pero hindi ako nabasa. Dugtong ko, tumitingin sa kanyang mga mata. Salamat sa payong na itinuro mo sa akin. 5 taon na ang nakakaraan. Natutunan ko nang sumayaw sa ulan nang hindi nagkakasakit. Ngumiti siya at pinisilang ilong ko. Ang lalim no na. Gutom lang yan. Kain na tayo. Umupo kami sa maliit naming mesa. Walang candlelight na galing sa mamahaling kandelabra. Walang steak o caviar. Sinigang na hipon lang at mainit na kanin. Pero habang humihigop ako ng mainit na sabaw, naluto ng taong nagmamahal sa akin ng totoo, naramdaman ko ang init na gumapang sa buong katawan ko. Tumatago sa puso kong minsan nang naging yelo. Tinitigan ko siya habang nagkukwento siya tungkol sa kaso niyang naipanalo. Tinitigan ko ang buhay na binuo ko. Dati, akala ko ang happily ever after ay matatagpuan sa dulo ng aisle. Suot ang pinakamagarbong gown, hawak ang kamay ng isang prinsipeng magliligtas sa akin sa kahirapan. Mali ako. Ang tunay na happily ever after ay ang paggising sa umaga na walang takot na baka lasunin ka ng kasama mo. Ang kakayahang bumili ng sariling kape at sing-sing nang hindi humihingi ng permiso. Ang kalayaang matulog ng mahimbing
dahil malinis ang konsensya mo at ang pag-ibig, hindi ito dapat maging lason na unti-unting pumapatay sa'yo habang nakabalot sa matatamis na salita. Ang tunay na pag-ibig ay parang mainit na sabaw sa tag-ulan, humahaplos, bumubusog, at nagbibigay lakas sa pagod mong kaluluwa. Hinawakan ni Jomar ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad niya ay pamilyar at panatag. "Anong iniisip mo?" tanong niya. Ngumiti ako. Ang nangiting abot hanggang mata. Ang nangiting hindi ko na kailanman kailangang i-fake. "Wala naman," sagot ko. "Naisip ko lang, ang sarap pala mabuhay kapag ikaw ang may hawak ng pluma ng sarili mong kwento." Sa labas, tumila na ang ulan. Ang langit sa bintana ay nagkulay kahel at lila. Isang bagong gabi ang parating, pero hindi na ako takot sa dilim. Dahil sa wakas, ako na ang sarili kong liwanag.